Maris, pakinggan mo ako. Alam kong takot ka pero hayaan mo sana akong magpaliwanag. Aswang ka, Anthony. Niloko mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Ano ba, Anthony? Isa kang aswang, hindi na mababago yun. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman ginusto na maging ganito. Pinalaki ako ng pamilya ko na tago ang lihim namin. Oo, isa akong aswang. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Tanging hayop lang ang kinakain ko. Ang buhay sa lungsod ay palaging maingay, mabilis at magulo. Sa gitna ng lahat ng ito, ako si Maris, isang 25 years old na graphic designer. Sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na trabaho, maginhawang apartment, at suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, parang may kulang sa buhay ko. Kaya't nang maimbitahan ako ng kaibigan kong si Elsa na magbakasyon sa kanilang baryo, sa liblib na lugar ng Malinaw, tinanggap ko ang alok ng walang pagdadalawang isip. Ang baryo ng Malinaw ay mahirap marating. 2 oras na biyahe sa bus mula sa bayan. Tapos 1 pang oras ng pagsakay sa tricycle sa baku-bakong daan. Habang papalapit kami ni Elsa sa baryo, napansin ko ang pagbabago ng tanawin. Ang mga gusaling konkretong palaging nakikita ko sa lungsod ay napalitan ng malalawak na palayan, matatayog na puno, at simpleng mga kubo. Hindi ko alam kung anong aasahan, pero parang may halina ang lugar. Tahimik, mapayapa, pero may kakaibang kilabot na dala ang kalikasan. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng pamilya ni Elsa na punong-puno ng init ng pagtanggap. Kinausap ako ng kanyang nanay habang abala sa paghahanda ng hapunan. Maris, sana magustuhan mo dito. Tahimik lang ang buhay namin, pero tiyak akong mapapamahal ka sa lugar na ito. Ngumiti ako, nagpapasalamat sa kabutihan nila. Habang kumakain, napansin ko ang mga kwento nila tungkol sa baryo. May mga usap-usapang hindi ko maintindihan. Parang may binabantayan silang sikreto. Hindi kasi lumalabas ang mga taga-baryo kapag hating gabi. May mga kwento kasi rito, pero huwag kang mag-alala. Ligtas naman dito basta nasa tamang oras ka umuwi. Kinabukasan, naglakad-lakad ako sa paligid ng baryo. Napansin ko kaagad ang tanawin. Tila isang painting na nabuhay. Sa gitna ng kagandahan nito, bigla akong napalingon nang may makitang binata na abala sa pag-aani ng palay. Matipuro siya, moreno, at may mga matang tila may itinatagong lungkot. Hindi ko napigilang magtanong kay Elsa, "Sino yung lalaki na nandoon?" Si Anthony. Tahimik yan pero mabait. Tagal na rin niyang naninirahan dito mag-isa." Sa pagdaan ng mga araw, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Anthony na mag-usap. Napag-alaman kong wala siyang pamilya at siya mismo ang nagtatanim ng palay na ipinagbibili sa palengke. Madalas niyang sinasabi na masaya na siya sa payak na buhay. Sa bawat sandali naming magkasama, napansin kong palaging may takot o pag-aalala sa kanyang boses kapag napag-uusapan ang mga gabi sa baryo. Isang gabi, nagising ako dahil sa kakaibang ingay sa labas ng bintana. Mahina, parang isang hayop na umuungol o kaya'y dumadaing. Bumangon ako, pero mabilis akong pinigilan ni Elsa. "Huwag kang lumabas." Kinabukasan, hindi ko maiwasang tanungin si Anthony tungkol dito. Ngumiti siya ng tipid, pero hindi na nagsalita pa. Habang tumatagal, unti-unti akong nakakaramdam ng misteryo sa baryo. Parang may mga bagay na hindi nila sinasabi sa akin. Habang mas napapalapit kami ni Anthony, hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Siya ang klase ng tao na mapagkakatiwalaan. Tahimik pero maalaga. Madalas kaming mag-usap sa gilid ng ilog, sa ilalim ng mga bituin. Isang gabi, nagkaroon ng lakas ng loob si Anthony na magsabi ng nararamdaman niya. "Maris,
Alam kong kakaiba ang buhay ko rito sa baryo. Alam kong hindi ko kayang ibigay ang marangyang buhay na nakasanayan mo sa lungsod. Pero handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Natigilan ako. Mahal ko rin si Anthony. Sa kabila ng lahat ng misteryo sa paligid niya, hindi ko mapigilang bumigay sa nararamdaman ko. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Isang gabi, nagkaroon ng salo-salo sa buong baryo. Habang abala ang lahat, may narinig akong grupo ng matatanda na nagkukwentuhan sa likod ng kubo. Nakinig naman ako ng tahimik. Malinaw ang patakaran. Ang mga aswang ay hindi maaaring mahayag sa baryo. Pero hindi natin sila maaaring itaboy. Kailangan nating igalang ang kasunduan. Aswang? Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig nilang sabihin? Wala akong lakas ng loob na magtanong, pero hindi na mawala sa isipan ko ang narinig ko. Ang mga salitang narinig ko noong salo-salo ay hindi na maalis sa isip ko. Aswang, kasunduan. Ano ang ibig sabihin nito? Simula noong gabing iyon, parang nagbago ang tingin ko sa baryo ng malinaw. Ang mga ngiti ng mga tao, ang katahimikan ng lugar, ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba may itinatagong lihim ang bawat isa. Kinabukasan, habang naguhugas ako ng pinggan, sinubukan kong tanungin si Elsa tungkol sa narinig ko. Elsa, totoo bang may mga aswang dito? Tanong ko na parang naging kutsilyo sa ere, sapagkat ang masaya niyang ngiti ay biglang nawala. Maris, huwag mong hayaang makarating sa kanila na nagtatanong ka. Oo, may mga kwento rito tungkol sa mga aswang, pero matagal nang wala ang mga yun. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Pero ang boses niya ay tila ba hindi sigurado. Hapon na, nang magpasya akong maglakad muli sa baryo. Nakakita ko ng isang lola na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Maamo ang kanyang muka, kaya naglakas loob akong kausapin siya. Lola, totoo po ba ang mga kwento tungkol sa mga aswang? Ang baryo ng Malinaw ay may matandang kasaysayan. Noong unang panahon, may isang pamilya ng mga aswang na naninirahan dito. Mapayapa silang namumuhay kasama ng mga tao. Ngunit dahil sa takot, inusig sila ng mga taga-baryo. Isang gabi, sinunog nila ang bahay ng pamilya, pero bago tuluyang mamatay, ang pinuno ng aswang ay nagsabi ng sumpa. Ang dugo ng mga aswang ay mananatili sa baryong ito. Ibig sabihin po, ang sumpa ay nangangahulugan na kahit gaano katagal ang lumipas, ang mga aswang ay babalik. Maaring sila ay nasa anyo ng kaibigan, kapitbahay, o nobyo. Pagbalik ko sa bahay, napansin kong tila aligaga si Anthony. Hindi ko maiwasang magtanong, Anthony, may problema ba? Wala, Maris. Basta't lagi kang mag-iingat sa gabi, ha. May kung anong bagay sa tono niya ang nakapagpanginig sa akin. Sa mga sumunod na araw, mas napapansin ko ang mga kakaibang kilos niya. Minsan, bigla na lang siyang nawawala sa gabi at bumabalik na parang wala lang nangyari. Minsan naman, nauhuli ko siyang parang may iniilagan o iniiwasan. Isang gabi, hindi ako makatulog. May narinig akong yabag sa labas ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad papunta sa bintana at sinilip ang labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si Anthony. Pero hindi siya ang Anthony na nakilala ko. Nakapamulsa siya at ang anyo niya'y tila nagbago. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Mabilis siyang nawala sa kakahuyan. Kinabukasan, hinarap ko siya. Anthony, saan ka pumunta kagabi? Wala, may inayos lang ako.
Pero sa tono ng boses niya, alam kong nagsisinungaling siya. Hindi ako mapakali. Kinagabihan, nagpasya akong sundan si Anthony. Nang magpaalam siya na pupunta lang sa sakahan, kinuha ko ang flashlight ko at dahan-dahang sinundan siya mula sa di kalayuan. Hindi siya tumungo sa sakahan. Sa halip, pumasok siya sa makapal na kagubatan sa likod ng baryo. Masikip ang daan at ang mga anino ng mga puno ay parang mga kaluluwang nagmamasid. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang kaba ko. Pagdating sa isang maliit na clearing, nakita ko si Anthony. Nakaluhod siya sa lupa at sa harap niya ay isang malaking hayop. Tila isang baboy na patay na. Ang mas nakakakilabot, nakita kong inalis niya ang kanyang sombrero at biglang lumitaw ang mahaba at matutulis na pangil mula sa kanyang bibig. Hindi ko namalayan ang sariling paghinga at bigla akong napaatras. Napalingon siya. Maurice? Tawag niya. Ang kanyang mukha'y puno ng pagtataka at takot. Tumakbo ko pabalik sa baryo. Ang mga paa ko'y tila hindi tumatama sa lupa. Hindi nagtagal, naramdaman kong nasa likod ko na siya. Hinawakan niya ang braso ko. Maurice, pakinggan mo ko. Alam kong takot ka, pero hayaan mo kong magpaliwanag. Aswang ka, Anthony! Niloko mo ko! Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko ginustong maging ganito. Pinalaki ako ng pamilya ko na tago ang lihim namin. Oo, isa akong aswang. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Tanging hayop lang ang kinakain ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang lalaking minahal ko ay isa palang halimaw. Mula noon, hindi ko na siya iniwasan, pero hindi rin ako ganap na nagtitiwala. Sinubukan niyang ipakita sa akin na hindi siya mapanganib. Ang sumpa ng bayong ito ay nasa dugo ko. Hindi ko kayang iwan ang lugar na ito pero handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Mahal ko pa rin si Anthony, pero paano ko tatanggapin ang katotohanan? Ang mga araw matapos kong malaman ang lihim ni Anthony ay puno ng pagdududa, takot at pagkalito. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Mahal ko siya, pero paano kung dumating ang araw na magbabago siya? Paano kung ang hayop na nakita ko sa kagubatan ay tuluyang lamunin ang pagiging tao niya? Hindi ko maiwasang mag-isip. May kinalaman ba ang sumpa ng baryo sa akin? Bakit tila ang lahat ng taga rito ay sanay sa presensya ng mga aswang? Isang gabi, habang kumakain kami, sinubukan kong usisain si Elsa tungkol sa baryo at sa mga aswang. Elsa, ano ba talagang sumpang sinasabi ng mga matatanda rito? Tanong ko habang nagkukunwaring walang alam. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Nagkibit balikat si Elsa. Wala naman siguro. Mga kwento lang yan ng matatanda para takutin ng mga bata. Sagot niya, pero hindi ako kumbinsido. Maurice, huwag mo nang usisain. Mas makakabuti sa'yo na hindi ka na makialam. Kinagabihan, habang lahat ay natutulog, napagpasyahan kong maghanap ng mga sagot. Naghalungkat ako sa lumang aparador ng pamilya ni Elsa. Sa likod ng mga kahon at lumang damit, may nakita kong isang piraso ng papel. Isang luma at tila nabubulok na larawan. Sa larawan ay may isang pamilyang nakaupo sa harap ng bahay kubo. Napansin ko kaagad ang kakaibang itsura ng kanilang mga mata. Parang masyadong maliwanag ang kintab. Sa likod ng litrato, may nakasulat, Angkan ng Velarde, tagapag-ingat ng sumpa. Kinabukasan, nagpunta ako kay Anthony. Anthony, may tanong ako. Sabi ko, habang hawak ang larawan. Pinakita ko ito sa kanya. Napansin kong napatingin siya ng matagal at tila nag-aalangan bago sumagot. Angkan ng Velarde,
Maris, ito ang pamilya ng mga aswang na unang nanirahan sa baryo. Ang pinuno nila ang nagbitiw ng sumpa, pero matagal na silang nawala. Bakit nasa bahay nila Elsa ang larawang ito? Baka... Maris, hindi ako sigurado. Pero maaaring may koneksyon ang pamilya ni Elsa. At ikaw, sa sumpa ng malinaw. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong palaging gising si Elsa sa madaling araw. Nang tanungin ko siya, nag-aalangan siyang sumagot. Maris, may dapat akong sabihin sa iyo. Matagal na akong may gustong ikwento, pero natatakot akong mawalan ka ng tiwala sa pamilya ko. Nagmula ang pamilya namin sa isang linya ng mga albularyo. Ang trabaho namin ay tiyakin na hindi tuluyang lilipulin ng mga tao ang mga aswang. Matagal nang may kasunduan. Ang mga aswang ay dapat manatili sa baryo. At kami, ang tagapangalaga sa lihim na yun. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit kita dinala dito, Maris. Nalaman ko mula kay Elsa na ang pamilya ko pala ay may malalim na koneksyon sa baryo ng Malinaw. Ang lola ko, na bihira kong makausap, ay isa palang tagapag-ingat ng kasunduan. Lumaki siya rito, pero umalis nang masimulan ang gulo tungkol sa mga aswang. Ang dugo ng pamilya mo ay konektado sa sumpa. Hindi ko alam ang eksaktong detalye, pero mahalagang malaman mo na ikaw ang susi. Habang nagiging mas malinaw ang papel ko sa baryo, mas napansin kong nagbabago si Anthony. Lumalayo siya sa akin, tila sinusubukang protektahan ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Anthony, bakit ka lumalayo? Maris, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin na ipakita sa iyo ang totoo. Kung magdesisyon ang mga tao sa baryo na patayin ako, ayos lang. Pero kung ikaw ang mapahamak dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ka nila papatayin, Anthony. Hindi kita iiwan. Isang gabi, may narinig kaming kaguluhan sa baryo. Ang mga tao ay may dalang mga sulo at lahat ay nagtutungo sa gubat. Anthony, anong nangyayari? May nakapasok na dayong aswang sa baryo. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sinundan ko siya sa gubat. Kahit anong pigil niya sa akin, sa gitna ng kaguluhan, nakita ko kung paano siya nagbago. Tumubo ang kanyang mga pangil at tila naging mas matikas ang kanyang katawan. Ang Anthony na tahimik at mabait ay naging isang nilalang na puno ng bangis. Ngunit alam kong ginagawa niya ito para protektahan kami. Sa harap ng mga taga-baryo, tinalo niya ang dayong aswang. Pero imbis na magpasalamat ang mga tao, itinuro nila siya. Aswang din siya! Nakatayo ako sa harap ng galit ng mga taga-baryo. Hindi siya masama. Isa siyang tagapagtanggol. Kung hindi dahil sa kanya, baka nasaktan ng marami sa inyo. Ang sumpa ay nasa kanya. Maris, aalis na ako. Hindi ko na kayang manatili rito kung ang tingin nila sa akin ay isang halimaw. Anthony, hindi ka pupunta kahit saan. Haharapin natin ito ng magkasama. Ang desisyon kong ipaglaban si Anthony ay mas mahirap pala kaysa sa inaakala ko. Habang tumatagal, mas nagiging halata na ang buong baryo ay laban sa kanya. Sa bawat araw, nararamdaman ko ang malamig na mga tingin ng mga taga-baryo at ang kanilang mga bulong-bulungan tuwing dumadaan kami. Ngunit alam ko sa puso ko, walang halimaw si Anthony. Nagpasya akong tumawag sa lola ko, si Lola Estrella, upang tanungin ang tungkol sa sumpa ng baryo. Sa mga huling salita ni Elsa, tila ang pamilya namin ang nagtataglay ng susi para maunawaan ang misteryong ito. Lola, kailangan ko po ng tulong niyo. Ano po ba talagang sumpa ng Malinaw? At bakit sinasabi nilang konektado tayo rito? Maris, ang sumpa ay nag-ugat mula sa kasalanan ng ating ninuno.
Ang Velarde at ang ating pamilya ay iisa noong unang panahon. Ang ating angkan ang nagkakanlong sa mga aswang, ngunit dahil sa takot, ipinagkanulo sila sa mga taga-baryo. Ang sumpa ay hindi lamang para sa mga aswang, kundi pati na rin sa atin. Paano po natin ito matatapos? Ang sumpa ay mabubura lamang kung ang dugo ng tagapag-ingat ay magbubuwis ng buhay para sa dugo ng isang aswang. Kailangan bang may mamatay? Ang sakripisyo ay isang paraan ng pagtubos, Maris. Ngunit hindi lahat ng sumpa ay kailangang tapusin. Minsan, ang pagtanggap sa sumpa ang susi sa kapayapaan. Kinagabihan, sinabi ko kay Anthony ang lahat ng nalaman ko mula kay Lola. Tahimik lang siyang nakinig. Ngunit nang matapos ako, nakita ko ang bigat sa kanyang muka. Kung ganoon, ako na ang magsasakripisyo. Ayokong ikaw ang magdusa, Maris. Hindi kita hahayaang mawala. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mawawala. Magkasama nating hahanapin ang solusyon. Sa gitna ng aming mga plano, patuloy ang galit ng mga taga-baryo. Minsan, habang nasa palengke ako, narinig ko ang isang babae na nagsabi, Dapat itaboy na ang aswang na yan bago pa masira ang baryo. Huwag mong papansinin. Ganyan talaga ang mga tao rito. Takot sila sa bagay na hindi nila maunawaan. Ngunit alam ko na lalong nagiging delikado ang sitwasyon para kay Anthony. Dumating ang araw na hiniling ni Lola na pumunta kami sa lumang simbahan sa gitna ng kagubatan. Doon, sinabi niyang mayroong paraan upang subukan ang pagbura ng sumpa nang walang sinuman ang kailangang mamatay. Ngunit may malaking panganib. Kung mabigo ang ritual, maaaring mas lalong lumakas ang sumpa at baka hindi na kayo makabalik sa dati. Nagpasya kaming subukan ito. Ako, si Anthony, at si Elsa ay nagtungo sa simbahan sa hating gabi. Sa paligid nito, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang bigat ng presensya ng mga kaluluwang tila nagmamasid. Sa loob ng simbahan, inilabas ni Lola ang isang maliit na kahon na puno ng mga luma at kakaibang gamit. Isang itim na kandila, isang gintong pluma, at isang luma ngunit magandang rosaryo. Anthony, kailangan mong ipakita ang tunay mong anyo. Nag-aatubili si Anthony, ngunit sa huli, pinakita niya ang kanyang anyong aswang. Tumubo ang kanyang pangil at naging matalas ang kanyang mga kuko. Ngunit nanatili ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal habang nakatingin sa akin. Ngayon, Maris, isakripisyo mo ang bahagi ng iyong dugo para sa kanya. Gamit ang gintong pluma, iniukit ko ang isang maliit na hiwa sa aking palad at pumatak ang dugo ko sa kandila. Nagsimula itong magliyab ng asul at ang buong simbahan ay napuno ng liwanag. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa labas. Sa gitna ng ritual, dumating ang grupo ng mga dayong aswang. Sila ang natitirang miyembro ng angkan ng Velarde na sinumpa. Tila naaakit sila sa enerhiya mula sa ritual. Wala kayong karapatan na burahin ang sumpa! Wika ng kanilang pinuno, isang matandang lalaking may nakakakilabot na itsura. Pinagtanggol kami ni Anthony, ngunit marami sila at malalakas. Hinila ko ni Elsa papunta sa likod ng altar habang naglalaban si Anthony at ang mga aswang. Habang nagkakagulo, bumagsak si Anthony sa lupa. Sugatan at halos hindi na makatayo. Tumakbo ako papunta sa kanya. Ngunit hinarangan ako ng isa sa mga aswang. Sa isang iglap, naramdaman kong tumulo ang dugo ko mula sa isang malalim na sugat sa aking balikat. Boris! Sigaw ni Anthony habang pilit na bumabangon. Ngunit nang makita ko siyang nagkakandara pa upang protektahan ako, nakuha ko ang lakas ng loob.
Kunin mo ang dugo ko. Hindi. Hindi ko kaya. Kung hindi mo ito gagawin, masisira tayong lahat. Sa huling patak ng dugo mula sa aking katawan, nagliwanag ang buong paligid. Ang sigaw ng mga aswang ay naglaho at nakita ko si Anthony na unti-unting bumabalik sa kanyang anyong tao. Sa labas ng simbahan, ang mga taga-baryo ay tahimik na nagtipon. Tila naramdaman nilang may nagbago. Nawala ang sumpa na matagal nang bumabalot sa kanilang lugar. Ang mga araw matapos ang ritual ay malabo. Parang nasa pagitan ako ng panaginip at realidad. Pakiramdam ko, may nawala sa akin. Isang bahagi ng aking kaluluwa. Habang pinapanood ko si Anthony sa tabi ko, ramdam ko ang bigat ng kanyang pangako. Ang sumpa ay nawala, ngunit may iniwang bakas ang sakripisyo. Ang unti-unti kong panghihina. Napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago. Wala na ang malamig na hangin tuwing gabi at ang mga alingas-ngas ng mga hayop na naglalaho sa dilim ay tumigil na rin. Parang bumalik ang buhay sa baryo. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mawala ang takot nila kay Anthony. Maris, ligtas ka ba sa kanya? Hindi siya halimaw, Elsa. Hindi siya kailanman naging halimaw sa akin. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ito tungkol sa tiwala. May mas malaki pang problema. Unti-unti kong nararamdaman ang pagkawala ng lakas ko. Ang sakripisyong ginawa ko para sa ritual ay may kapalit. At alam kong hindi ito magtatagal. Isang gabi, habang magkahawak kami ng kamay ni Anthony sa ilalim ng bituin, binuksan niya ang matagal niyang iniisip. Maris, hindi ko matatanggap na ikaw ang mawawala dahil sa sumpang ito. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga ay ligtas na ang baryo. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Ngunit umiling siya. Hindi sapat iyon para sa akin. Hahanapin ko ang paraan para maibalik ang lakas mo. Kahit na kailangang harapin ko ulit ang sumpa. Sa tulong ni Lola Estrella, natagpuan namin ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga ritual at kasaysayan ng baryo. Ayon dito, may huling paraan upang maibalik ang nawala kong lakas. Ngunit ito ay mapanganib. Kailangang buhayin ang sumpa at ibaling ito sa iisang tagapagdala. Ang tagapagdala ay kailangang maging sakripisyo upang tuluyang mawala ang lahat ng epekto ng sumpa. Anthony, masyado itong delikado, sabi ko habang binabasa ang aklat. Ngunit tumayo siya at tumingin sa akin. Gagawin ko ang lahat, Maris, kahit pa buhay ko ang kapalit. Sa gabing iyon, nagpunta kami sa kakahuyan kung saan naganap ang unang ritual. Kasama namin si Lola Estrella at si Elsa. Sa gitna ng kadiliman, sinindihan namin ang kandilang ginamit noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang spell ang babasahin. Anthony, handa ka na ba? Handa akong gawin ang lahat para kay Maris. Habang isinasagawa ang ritual, naramdaman ko ang lakas na parang hinihigop mula sa lupa. Ang kandila ay muling nagliyab ng asul at ang hangin ay biglang pumigat. Sa gitna ng liwanag, nakita ko si Anthony na unti-unting nagbabago. Habang pinibigkas ni Lola ang huling linya ng spell, biglang nagdilim ang lahat. Sa isang iglap, nakita kong muli ang anyo ni Anthony bilang aswang. Mas malaki, mas mabangis, at mas nakakatakot kaysa dati. Maris, huwag kang matakot. Ngunit ang sumpa ay hindi lang sa kanya ibinalik. Kasabay nito, naramdaman ko ang pagbalik ng aking lakas. Ang panghihina ko ay biglang nawala, ngunit ramdam ko rin ang sakit ng pagdurusa ni Anthony. Habang nagngangalit ang liwanag at dilim sa paligid, nagpasya si Anthony na tapusin ang lahat. Maris, ito na ang huling pagkakataon na makita mo ko.
Anong ibig mong sabihin? Ang sumpa ay kailangan kong dalhin mag-isa. Hindi ito maaaring mawala kung hindi ko iiwan ang mundong ito. Ano? Ayaw kong mawala ka. Ngunit ngumiti siya, puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Mahal kita, Maris. At mas mahalaga sa akin na mabuhay ka ng malaya kaysa magdusa sa tabi ko. Sa huling sandali ng ritual, tumayo si Anthony sa gitna ng altar at hinayaang lamunin siya ng liwanag. Ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho at kasama nito ang sumpa ng baryo. Pagdilat ko, nasa bahay na ako ni Elsa. Ang araw ay maliwanag at ang baryo ay tahimik. Wala na ang bigat na dati kong nararamdaman tuwing gabi. Alam kong tapos na ang sumpa, ngunit alam ko rin na wala na si Anthony. Maris, ligtas na ang lahat. Ngunit kahit ligtas na ang baryo, iniwan nito ang puwang sa puso ko. Isang linggo matapos ang ritual, habang naglalakad ako sa tabi ng ilog kung saan madalas kaming mag-usap ni Anthony, may nakita akong bagay na nagpalambot sa puso ko. Isang maliit na pulseras na gawa sa pinitpit na kawayan. Ang una niyang regalo sa akin. Hinawakan ko ito at bumulong. Salamat, Anthony. Hindi kita makakalimutan. Habang tumatagal, alam kong magiging maayos din ang lahat. Ngunit sa bawat liwanag ng buwan, naaalala ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang pagmamahal. Wakas,